Mula sa pagiging undecided sa kukuning kurso sa kolehiyo, isa ng ganap na respiratory therapist si Jose Paulo Villas. Matapos maging top-notcher sa katatapos lang na respiratory therapist licensure examination noong Pebrero. Tubong Malabon si Paulo at bunso sa 4 na magkakapatid. Isang retired seaman ang kanyang ama at full-time housewife ang ina. Tinuturing ni Paulo ang sarili bilang isang average student. Kaya naman laking gulat nito noong maging top 4 siya sa board exam. Ngayon, alamin natin ang kwento sa likod ng kanyang pagsusumikap upang marating ang kanyang pangarap. Dito lang sa Pinoy Inspiring Amazing Stories. Siya ngayong umaga. Paulo, welcome to Kada Umaga at congratulations! Grabe naman yung top 4. Thank you so much po. Oo, mga ilan ang nakapasa this year? Nakapasa po 800 plus po out of 1,000 takers po. Wow! Yes po. Bali po, actually, outtaking po namin kahapon lang po. So parang nanumpa na din po kami as lisensyado na po talaga. Wow, congratulations! Anong pakiramdam? Nung nanunumpa ka ba, doon na nag-sink in sa'yo na, uy, natapos ko na rin, I'm done. Opo, actually, nung... And with flying colors, patingin nga, ito ba yung ano? Opo, yung medal ko po. You know, 4th place, ha? Ito, pag top 4 ka, bibigyan ka ng medalya. Opo. From top 1 to top 10 po, bibigyan may po. May medalya. Opo. Yes po. Nice. Alam ko na, hindi mo inakala yan, di ba? Opo. Yes po. As a matter of fact, nung pagkatapos mong kunin yung board exam mo, nagkulong ka lang sa kwarto at hindi ka tumingin sa cellphone, di ba? Opo, yes po. Nagmumukmuk ka pa nga. Bakit? Actually po kasi, aaminin ko din po talaga na nahirapan po ako sa board exam. And hindi ko na po talaga ina-expect na parang top 1. Like, ang goal ko po talaga is from top 1 to top 3 nga po. Pero, yun nga po, medyo may twist and turns nga po talaga ang buhay. Pero ang expected ko lang po na top is from top 6 to top 10 lang po talaga. And wala po talaga, di po talaga agad nag-sink in sa akin na nag-top 4 po kasi po nahirapan po talaga ako nung board exam. And ayun po, medyo overwhelming lang po at first pero maraming salamat po talaga dun sa lahat po ng mga tumulong po sa akin talaga po doon. Sino ang una mong sinabihan ng good news? Girlfriend or mommy? Girlfriend po. Kayo talaga! Girlfriend po. Actually, siya po yung kasama ko nung mag-abang po ng result po talaga. Opo. So, after po nun, sinabi ko na din po talaga sa mother ko po. Kasi hindi ko po talaga sinabi sa parents ko po na gusto ko po mag-top. Siguro ang alam lang po nila is papasa mo Opo, mabuti na yun, di ba? Para mas less expectations po, mas less pressures po talaga pag ganun po. Pero ikwento mo naman sa amin yung journey mo, Paulo, kasi alam ko na nung grade school, high school, excellent student ka. Pero nung sumampa ka ng college, medyo steady lang. Opo, yes po. Steady pals. Bakit? Bakit naging ganun? Yun nga po, nung elementary and high school po, student athlete po ako noon. Ba't naglaho ang iyong pag-ibig sa paaralan, sa edukasyon? Nangyari po kasi nung after ko pong graduate po ng senior high, may contemplation po ako kung itutuloy ko po ba yung pagte-taekwondo ko po or in real life na po talaga magpo-focus po ako. Kasi hindi ko po pwedeng parang sinasabi po kasi palagi sa akin na hindi po palaging nandyan ang taekwondo po. So, kailangan po may profession po talaga akong makuha. Oo. So, although matindi rin yung mga tagumpay mo sa taekwondo, kasi regional champ ka rin, di ba? Opo. Nang ano to? Sa NCR po. NCR. Hirap din yun, di ba? Pero ayun po, overall naman po, lahat po ng mga... Sino nakapagpa-convince sa'yo na, Paulo, isipin mo ang iyong future? Okay po. Yung ate ko pong nurse po, na panganay po talaga. Siya po talaga yung nilulukap ko po talaga simula po nung bata pa po ako.
So, ayun po. Yung panganay niyo, no? Opo, panganay ko po So, na nurse. anong naging reaksyon ni ate na nurse na nag-top 4 ka? Ayun po. Ano po talaga, sinabihan ko po siya na parang gusto ko din po talaga mag-top. Sa parents ko lang po talaga hindi ko sinabi. Pero sinabi ko po sa older sister ko na gusto ko po mag-top. And ayun naman po, sinabi niya naman po sa akin na parang gawin mo lang best po and magiging proud ako palagi sa'yo. And ayun nga po, one of my driving force po is yun nga po yung sa ate ko na sumusuporta po palagi sa akin po. And siya din po kasi talaga nag-introduce po sa akin sa respiratory therapy and ayun po, so much thankful po talaga ako sa ate ko po. So, paano na nung balik yung drive mo to not just pass, but to talagang try to achieve the top, di ba? Okay po. Nung college po kasi talaga ako, aaminin ko po tamad po talaga ako. So, Kasi tinamaan ka ng pandemic, di ba? Opo, yes po. Nakakatakot nung I'm sorry to say, pero ang hirap ng online class. Opo, yes po. Di ba? Naramdaman ko yun doon sa mga anak ko. Talagang sila nga grade school pa lang eh. Yes po. Hirap na hirap ng mag-aral all day in front of a screen, di ba? So, naramdaman mo rin yun? Opo, naramdaman ko po talaga yun nung first year and second year ko po. Like, tamad po talaga ako. Tapos nung after ko pong, nung nag-shift na po ng face-to-face, doon na po talaga nagka-spark sa akin at first na parang, ay gusto ko po talaga tong profession na to. Kasi po, nahuhumalig na din po ako sa mga ginagawa po talaga as an RT. And at the same time po, nung nag-internship po ako, namulat po ako sa medical world, kung paano po makihalubilo sa mga pasyente po. And after ko pong graduate, yun po, pinasali po ako sa Pautakang Baga, which is national competition din po yun. So, nakakatawa yung Pautakang Baga. Anong nangyari sa paligsahan na to? Gusto ko malaman. Ano po siya, pahabaan ng happy birthday ba to? Happy birthday! Bali, ano po siya, competition po siya for students din po and for professionals din naman po. Pero sinalihan po namin is yung students category po. Okay. And ano po siya, parang quiz bee po siya. Quiz bee. Opo, parang ganun po siya. And ayun po, nag-champion po. Nag-champion! Galing! Opo, nag-champion po kami doon. Talagang naaayon ka dyan, ano? Opo. You take people's breath away. Pero ayun po, after po nung nanalo po sa Pautakang Baga, nanalo din po kasi kami sa research competition. So, may momentum na po talaga ako sa parang para bang moment ko nagkaroon ng stamp of approval na talagang, Paolo, dito ka talaga. Hindi ka nagkakamali sa landas na tinahak mo. Yes po. Diba? Opo. So, yun, one of my driving force din po is yung nanalo din po talaga kami ng Pautakang Baga. And sinabi ko po sa sarili ko nun, why not na maging top-notcher po ko? So, ayun po, parang doon na po talaga nagsimula po talaga yung like paspasang review po, like yung ganun po talaga. Hindi parang nag-wane yung ano mo, yung plan mo na maging top-notcher. Kasi syempre mahirap, no? Mahabang panahon yun ang pag-aaral, pagre-review. Minsan nakakawala rin ng ng excitement. Opo. Diba? Opo, nakakawala din. Minsan nakaka-burnout po. And pagka ganun, anong ginagawa mo? Pakikinggan ko talaga yung sagot mo. Ipapasa ko sa mga anak kong tinatamad mag-aral. Sa experience ko po na ganun, pinapahinga ko lang din po yung sarili ko kasi at the end of the day, kailangan ko pong mag-exam. Syempre, kailangan ko pong i-prioritize yung health ko po. So, pinapahinga ko din po muna, like laro-laro lang, like makikipag-bonding po ako sa mga friends ko. Ganun po, ganung simpleng moments lang po. Medyo gumagaan na din po yung sarili ko po sa pag-aaral. So, after po nung pahinga, sabak po agad sa review po ulit. Kailangan may brain break, ano? Opo. Hindi po kasi pwedeng like tuloy-tuloy kasi po baka po magka-information overload nga po, ganun. Tama. Pero ayun po talaga, bawal lang po talaga ma-burnout. I-enjoy lang po talaga yung process po. Oo. So, kapag ganyan ba, within the top 10 ka, maraming offers? Siyempre. Yes po. Madami pong offers po.
Mamimili na lang siya. Ano, Jun? Ay, meron kang interview or application? Apo. Nice! Explain mo muna, ano ba tong, ikaw na magsabi, ang iyong official title, ngayon na nakapasa ka na ng board at nanumpa ka na. Apo. Anong title mo? Jose Paulo G. Villas, RTRP na po sa dulo. May RP po. RTRP, which Opo. means? Respiratory Therapy Registered in Philippines po. Yun. May PRC card ka na rin? Ganun ba yun? Bali, appointment pa lang po. Okay. Kaka-appointment pa lang po. Yes po. So, ayun po. So, saan ka namin makikita? Sa mga ospital, mga Apo. clinic? Apo. Sa mga Tapos, hospitals na po. anong role mo bale? Halimbawa, kung merong mga check-ups, gano'n? Pwede naman po, like sa mga check-ups or like pag may mga order po ang mga doctor, like start po yung oxygen therapy, which is yung magbibigay po ng oxygen sa isang pasyente. Pwede po magbigay din po kami ng drugs na for example sa asthma po, na parang may magbibigay po kami ng gamot na ininebulize po ng pasyente para po gumaan ng condition po ng pasyente po. Ganun po. So, specialized towards any respiratory Condition, concerns. apo. Yes po. Galing! Ay. Kaya, meron ka bang maibibigay na advice bilang isang average student ngayon at ngayon isa ng top-notcher and we have the medal to prove it. Ibigay mo, sige nga, payuhan mo nga sila, Paulo, sa mga petics dyan, sa mga sacks lang. Ayun po. Sa advice ko naman po, wala naman pong kaso kung gagalingan nyo po palagi sa mga ginagawa nyo po. Tomo. And wala naman pong kaso din po if itatry nyo yung limits nyo po talaga. And yun po. Ganun po talaga ako, like nilabanan ko lang din po talaga yung katamaran ko. And alam ko po kasi sa sarili ko na kaya ko naman po, tinatamad lang po talaga ako. So, ayun po. Galingan nyo lang po palagi and wala pong masama kung gagawin nyo po palagi best nyo. Galing. 'Di ba? I think it's also your honesty, 'di ba? Siguro pinapangaralan mo rin yung sarili mo, no? Huwag kang tatamad-tamad. 'Di ba? Kaya mo naman tong gawin. Yes po. Na in an excellent manner, 'di ba? Doing the best effort or the best effort that you can. Meron ka bang gustong pasalamatan? Go ahead. Pinapasalamatan ko po muna po yung girlfriend ko po. Si Karel Chua po and yung family ko po, yung mga friends ko po, yung sila Karen, Mika, Enric, Jean, and yung mga mentors ko din po nung review center, si Sir Benz po, Ma'am EK, Sir Ronan, Sir Gab, Sir AJ, and Ma'am Emmy po, and Sir Mark po. Maraming salamat po sa inyo. Wala pong Paulo Villas sa top ko, hindi po dahil sa inyo po. No. Humble na. O, 'di ba? At napakagaling pa. Paulo, saan yung application mo after this? Sa ISAB po. Meron ka bang talagang napipisil na gustong pagtrabahuhan or anything? Actually, US wala fine? naman po. Huwag lang sa ibang bansa, please. Oo po. Dito ka muna. Kailangan ka namin. Yes po. Bala ko po talaga mag-public hospitals po, which is nakakataba po talaga ng puso na magtrabaho po sa public kasi halo-halong pasyente po talaga makakasalamuha ko po doon. May mga gusto po ng may gusto po ng treatment, may mga ibang ayaw, may mga ibang at the verge of dying. Pero ayun po talaga, mas natututunan ko po talaga yung buhay as an individual po sa society natin ngayon sa public hospital po. Kaya gusto ko po talaga sa public. Galing. Noble pa. Saan ka ba nila pwedeng i-follow or meron ka ba mga social media? Baka dumami na yung followers mo pagkatapos nito, Paulo. Ano lang po, Paulo Villas lang din po sa Instagram po. And yun sa Facebook din po, Paulo Villas lang din. Oo. At meron ka ba maiiwan na payo tungkol sa respiratory health ng mga tao? Yung
especially po sa mga nagve-vape po, wag nyo na pong antayin po na katulad nga po sa kanta ni Ed Sheeran, like yun, when your legs don't work like they used to before. Pero Kantahin mo na. hindi po. Palitan lang po natin sa baga, when lungs don't work like they used to before na po. So parang, syempre, mas maganda po kung aalagaan po natin yung baga po natin. Kasi, isa po yan sa, talaga sa vital organ po ng isang tao po. Kaya, ayun po. Tama. When you can't breathe, you can't live. Di ba? Maraming salamat, Paolo. Kailangan ng serbisyo mo talaga at napaka noble ng gusto mong gawin na tumulong sa mga public hospitals natin. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento, ng tagumpay, sa pagbabahagi ng inspirasyon para sa ating mga kada. At we wish you well. God bless you. Maraming salamat din po sa inyo po. Thank you very so much po. Mga kadang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga marka o ranggo, kundi sa dedikasyon, pagsisikap, at ang kakayahang matuto mula sa bawat karanasan. Ang kwento po ni Paolo ay patunay kung paano ang isang ordinaryong estudyante ay nagtagumpay sa kabila ng mga hamon at kung paano ang kanyang pananaw sa sarili ay nagbigay diin sa halaga ng sipag at tiyaga sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!